Pre, bahay ng tropa ko. Tropa mo? Oo, tropa ko. Tropa ko, may mga isda, oh. Diba? Tinan mo yung tropa ko, may hagdan. Diba? Tinan mo yung tropa ko, may exercise machinery. Kaya tayo nandito ngayon, pare, para sa isda, tsaka sa exercise, at syempre sa kanyang big brains, pare. Halika dito. Ask and it will be given. Seek and you will find. Knock, knock the door. Knock and the door will be open. Patukin natin. Knock and the door will be open. Tropa ko yan. Ayun na, Ito lang naman yung tropa ko, Ay, pare. ito. Diba, oh? Ay, hello. Chinkitan. Pare, itapat mo dito. Yes! Chinkitan lang naman, diba? So, andito tayo ngayon kasi paglulutuin natin. Hindi natin paglulutuan natin. Sir Chinkitan ng masarap na tanghalian tapos daldalan tayo mamaya. So, para makakain na, luto na tayo, pare. Napakaganda ng bahay niyo, Sir Chinky. Ilusyon lang yan. Ay, ilusyon lang ba yan? Oo. Mamaya ikot tayo ng konti kasi ang dahil ko nakikita mga kakaibang bagay dito. Pati yung kusina, napakaganda. Parang mas malinis pa sa kusina natin. Kaya ba naging malinis? At saka itong kusina na ito, nakuha namin yan, sale. Sale? Oo, Talaga? Oo naman. Kami wala, dinakaw lang namin yun eh. Anyway, tinanong ko si Sir Chinky. Sir Chinky, ano ba yung gusto mong pagkain? Sorry, pinatanong ko pala kay Alvin. Pinatanong ko kay Alvin. Ang sabi ni Sir Chinky, tuna or bangus. Yeah. Oo, kasi ang next yung tatanong, mga preference. So, ba maanghang, ganyan. Sabi niya, any naman daw, wag lang mamantika. Tama. So, ano sinasabi nun? Healthy, si Sir Chinky. Diba? Ikaw. Kasi siyempre, hindi ako masyado marunong magluto ng healthy kasi ang kape ko nga sa umaga, taba ng baboy yan eh. Handa na ako magsimula ng araw. Yan. Ganun ba yun? Pero sabi ko, sige, gawa tayo ng something healthy na hindi mamantika. Actually, wala ngang gisa-gisa to eh. Sobrang healthy na ito. Mabilis, pero familiar din na medyo may kakaibang twist. Gagawa tayo ng sinigang na bangus sa pinya at mangga. Pinya at mangga. Pinya at mangga. First time. Yes, first time. Kasi nung nakaraan nag-shoot kami ng episode, saksakan ng asim yung pinya. As in, ang asim talaga. So sabi ko, pwede pala ipang-asim ang Baka pinya. sampalok yun. Hindi. Medyo malinaw pa naman mata ko. Alam ko na yun. Pero maasim siya. Sabi ko, may potential to na gawin nating pangsigang. Tapos yung mangga, to augment lang yung asim niya. Kasi mahirap malaman yung maasim na pinya. Minsan, malalaman mo lang maasim niya pag hiniwa mo na sa bahay. Pero sa palengke, medyo mahirap yan eh. Dito tayo, Sir Chinky. So, ito yung mga ingredients natin. Pakita mo. Yan, napakaganda ng hiwa. Daming kasi, sili hindi naman natin kakain. Ano lang yan? Display lang. Display. Yan. May kumukulong tubig tayo dito. Tapos, eto, meron tayong knife, pare, gabi. Oh. Diba? Lagay natin yan dito sa blender. I-blender natin yan. Mga ganyan lang. Tapos, tubig. Lagyan po natin lalagyan pa ng tubig. Yes. Okay na yan. Tapos, Sir Chinky, paki-blender po yan. Halata gumagawa ng protein shake to. Okay. Check natin yung itsura niya. Medyo magiging parang masipon ng konti to. Wow, malabo. Yan, kumukulo na yung tubig natin. Lagyan lang natin to ng kamatis. Siyempre, sinigang may kamatis yan. Yan. Tapos, sibuyas. Siyempre, medyo basagin lang natin. Wag na. Tapos, pwede rin natin ilagay yung gabi natin, pare. Oo. Itong gabi natin, ititrato natin to na parang cornstarch and water mixture, yung ilalagay lang natin yung palapot as needed. Parang gano'n. Kasi baka mamaya, Masyado malapot. Ayaw naman natin doon. We do not like that. So, pakuluin lang natin yan. Next na i-blender natin is yung mga pampaasim natin, yung sinigang at mangga nga natin. Okay. Oo. So, pakikabit po uli yung blender. Huwag nang banlawan yan kasi isa lang din naman ang kapupuntahan yan. Yan. Tapos, lagyan natin ng pinya. Itong pinya natin, tikman nga natin kung maasim. Grabe, bilis mo naman kumain. Hindi naman masyado matamis eh. Hindi rin masyado maasim. So, wala siyang masyadong lasa. Yan ang trouble sa pinya. Medyo mahirap siyang alamin. Medyo mahirap siyang alamin talaga. Kaya tayo may mangga. Ngayon, kung masisigurado nyo na maasim yung pinya, no, pwede nyo nang tanggalin yung mangga. Kaso hindi tayo makasigurado. So, blender natin yan. Actually, etong mga ilalagay natin dito, pati yung pinya, mangga, gabi, lahat to, makakadagdag ng lapot doon sa ating sinigang. Okay. So, medyo malapot yung sinigang natin. Which is good. Tubig-tubig din po. Okay na po yan. So, eto, mainly for the flavor lang talaga to. Hindi natin dinurog na masyado para masala natin.
So makikita mo, lumapot na agad siya, di ba? Oh. Yan, so pakibuhos na po. Up. Bakit ini-strain? Kasi baka masyado siyang pulpy. Ang goal lang ba dito makuha yung lasa? Lasa, yes. Okay na po muna. Kung tutuusin, no? Pag nagkaipitan, baka pwede na nga pineapple juice dito eh. Hindi, ba't hindi? Tingnan natin, di ba? Baka pwede na, baka. Hindi ko pa natatry kasi ito talaga yung ginagamit namin. Yung rest na yan, ibubuhos na yan dito. Oh, dito? Buhos yan na. Dito? Yes. Up, okay na yan. Ito sinala lang talaga natin. Huwag kayong mag-alala. Itong pinagsalaan, pwede nyo gawin shake yan, pre. Lagyan nyo na asukal tsaka yellow, di ba? Para hindi masayang. Yes, kung ano, pwede kayong mag-stevia, di ba? Or kahit ano. Next na i-blender natin, pare, ay ang ating... Mangga. Pero yung mangga niyan, hilaw yan ah. Oo, hilaw siya. Pero medyo manibalang na siya ng konti. May asim siya, may tamis siya. Lagay na natin yan dyan. Alam mo, naisip ko lang ngayon, no? Ano? Masarap sana ang condiment dito. Pwede, no? Bagoong. Pwede yun, no? Okay, Open. pakigiling na po. Ang ganda ng blender mo. Lagyan na po yan natin dyan. Ngayon, eto merong klase ng enzyme kasi yung pinya. Okay. Bromelain ata, kung di ako nagkakamali. Kung saan nagbe-breakdown siya ng protina. Nawawala ito kapag niluto ang pinya, kapag na-pasteurize. So, yung mga nasa lata na pinya, since pasteurize siya, patay na yung enzyme. So, hindi kayo pwede maglagay ng protina dito hanggat hindi pa kumukulo pag may pinya na. Kasi magkakadurog-durog talaga. Oo. So, ngayon, hinihintay lang natin kumuluto. Uy, ang galing. Bigla may dumarating na bagoong dito. Galing pa na yan. Ang galing ni Ami din, no? Galing pa yan natatambalayan yan ha. Hindi, galing Malabon yan, sir. Malabon. Pero alam mo, ang nakita ko sa gusto ko talaga sa Bagoong Balayan, napakalinis. Yung ba yung bagong isda ba to? Oo, kasi O alamang? Hindi, alamang yata eh. Alamang, oo. Pero kitang-kita ko talaga kung paano na ginagawa. Yung preparation, malinis. Oo, sobra. Kasi untouched by human hand, only by human feet. Paa pa lang gamit pagka Hindi. Iba nga, uubas sa ibang bansa, tinatapakan din. Ba't bagong natin, bawal. Hindi. Ano yun? Added flavor yun. Kaya Added flavor yun. Sir Chiki, dadagdagan ko lang to ng gabi. Bakit? Para mas lumapot lang ng konti. Ilagay na natin yung mga gulay natin. Sitaw, pili haba, manos, okra. Medyo malalaki yung talong, ha. Tapos pwede natin timplahan. Patis, seafood di ba? Meron pa tayong kangkong dito pero mamaya ko na yun ilalagay ha. Kapag nailagay ko na yung isda. Kasi mabilis na yung kangkong. Dagdagan ko pa ng sitaw to. Tapos, kung trip nyo lang, kasi ako trip ko, lalagay tayo ng konting chicken powder. Paano lang, dagdag linamnam lang. Ayun, lumalapot na siya. Mas lalapot mamaya yan. Kasi ang ginagawa namin, naglalagay kami ng cornstarch. Actually, tropa to. Bakit? Ito maraming salamat, kinonfirm mo yung ginagawa ko. Pinapagalitan ako ng mga kasama ko dati sa restaurant. Bakit daw ako naglalagay ng cornstarch sa sinigang? Bakit daw? Sabi ko, para malapot, para mas maganda yung mas maganda yung higop niya. Hindi naman nilalagyan ng cornstarch ang sinigang, sabi nilang gano'n. Naglalagay nga kayo ng gabi. Para saan yung gabi, di ba? Pampalapot. Shoutout sa'yo, Asyong, ha? Shoutout sa'yo. Pampalapot din mo yung cornstarch. Basta hindi gano'n. Di ba? Si Sir Chingit, ang ginagawa rin yun, pare, di ba? Walang problemang maglagay ng cornstarch, basta alam nyo kung para saan. Masarap pa medyo malapot na. Pamalit gabi, di ba? Totoo. Pamalit gabi. More or less, gaano katagal yan pag pinapakuluan? Ngayon na, okay na to. Gusto ko kasi yung gulay ko medyo medyo matigas ng konti. Ayoko ng gulay na lantan ha. Hindi ko trip yun. Medyo may bula-bula lang siya, pero hindi po siya panis ha. Bagong luto po yan. Sa pinya siguro yan, sa pagkaka-blender. Pero yan malapot siya. Kung gusto nyo pa lumapot, dagdagan nyo lang ng dagdagan ng Gabi. Ngayon, dito tayo ngayon magkakatalo sa asim niyan. Ang asim niyan sa mangga lang manggagaling. So, inaantay ko lang yung kutsara para malaman kung maasim na ba. Pero pwede naman ganito. May toothpaste ka, sir? Mabaho yung hininga ko, hindi ako napasok. Sir, pero nangalang ako ng kutsara mo. Ayun, dami dyan. Pero palo. Okay, medyo nabibitin pa ako sa asim. Blender pa tayo ng mangga. Oo, ganun pala yun. Maganda rin dito na medyo manibalang yung mangga nyo kasi yung manggang manggang hilaw, medyo wala siyang lasang, yung lasa ng mangga nasa hinog eh. Para may lasang mangga siya, medyo manibalang ng konti. Pwede na ako maging assistant mo ng Ray. Okay din na hindi sobrang pino yung pagkaka-blender nyo para may chunks yung sabaw, di ba? Okay. Para mayabang yung sabaw nyo. Kasi ba, sir, maasim na maasim? Tama lang. Sakto, buti pala naligo ako. Kung nasa bahay kami, susubo ko rin yung sandok na yan. Pero nasa ibang bahay tayo, konting respeto. Pwede bang tumikim? Pwede. Ayusin ko lang po yung timpla. Baka sabihin nyo, pero magluto si Ninong Ron. Pogi lang, pero hindi masarap magluto. Hoy, walang ganun sinabi, pogi ka. Parang mas okay na yung masarap ka magluto.
Sir, ano? Pero alam mo, ang balita ko, pumopogi isang tao pagka dumadami ang ipon. Totoo yan. Nariniwala ako dyan. Oo. Ako Naku, doon. kung makita mo yung misis ni Ninong Rai at saka misis ko, talagang masabihin mo talagang may Diyos. Pero totoo yan, pare. Tsaka wala namang problema kung wala ka pang ipon ngayon. Never too late to start. Totoo. Okay, getting there. Ang lapot niya, di ba? Wow. Wala pa yan. Wala pang isda yan, pre. Wow. Pwede nating ilagay yung isda Winner natin. to Gagawin ko to mami ang gabi. Di ba? Grabe to. Ilagay na agad natin yung bangus. Ang bangus pala na nilagay natin ay bangus belly. Ang kagandahan dito, kahit walang sampalok, di ba? Walang sampalok na, di ba? Wala. Pero lasang Nandun na siya. Oo. Nakuha na agad siya, di ba? Hindi siya komplikadong bagay. Kumbaga, same process. Kung ano yung nakasanayan natin, di ba? Galing. Wala masyado pinagkaiba. So, eto. Tinan ko na. Natural pa yung ingredient. Yes. Kangkong, dyan lang sa taas. Kahit mamaya nyo nahaluin. Lubog nyo lang ng konti. Tapos, pakukuluin na lang natin yan. And that's it, pare. Ganun kasimple. Diba? Ganun kadali. Hintayin na lang natin yan. Tapos, kain tayo, sir. Mga ilang araw yan? Wala. Ano lang yan. Kantahin lang natin hanggang chorus ng 8-8. Okay na yan. Yun. Okay na yan. Mukhang ulam bahay. Typical na ulam bahay. Kasi typical na ulam bahay lang naman yan talaga. Na medyo pina-special lang natin ng konti. Kasi amin natin medyo mahal lang mangga at pinya. Maiba man lang, di ba? So, it's a bit different for our international audience. Nag-English ako para sa... Oh, really? Yes. Because the CPM. Yes, the CPM is very high in the English-speaking countries. That's why I am translating myself. Wow. Oo nga, luto na agad, no? Luto na agad. It is already cooked. Lagay natin dyan. Yan. Papakita natin yung mga tiyan natin. Oh, yeah. Oh, yeah. Ayan na. So, ano pa inaantay natin, Sir Chinky? Tikman na natin to. Wow, sarap niya. Di ba saglit lang, sir, tapos luto na agad talaga siya. Pwede nyo lutuin to kahit hindi talaga bangus belly, kahit buong bangus. Walang problema dyan. Sir, tikman First na natin. time mo namang din ginawa to? Kagabi yung first time. Tinesting ko muna, baka punta tayo dito sa blind lutuin natin eh. Tinesting muna namin kagabi. Try. Pakinggan nyo paano kumain si Ninong Rai. Yes. Okay. The perfect bite. Sarap. Grabe. Legit? Grabe to. Simple lang, di ba? Tsaka walang lansa. Walang lansa. Grabe. Ako rin, walang lansa. Naligo po ako bago pumunta dito. Grabe. Hindi siya mahirap, hindi siya komplikado, pero napaka-satisfying, di ba? Ano sa Sir Chinky? Okay na, ma'am? Nagustuhan mo ba? Hindi masarap. Masarap. Ayan ang gusto ko, di ba? Kain ka lang dyan, sir. Tapos habang kumakain si sir, dadaldaling ko muna para maikot tayo dito sa bahay niya. Ang lupit dito, pre. So, sa bawat BOH natin, mula ngayon, meron na tayo ibibigay na regalo. Ito regalo namin kay Chinky. Hindi lang talaga umabot kasi, pinalagyan pa namin ang pangalan niya. Galing to sa mga kaibigan natin sa National, pare. Di ba? National Blade Works. Yun. Hindi yan. Mga sticker yan. Ito magaling na sticker, Sobrang talim ng kutsilyo nila. May kasama pang Band-Aid. Di ba? Yan! National Blade Works. Ninong Rai, ex-Chinky ta, di ba? Napakaganda. So, Sir Chinky, abangan mo to. Darating to sa'yo ngayon araw. And kayo, balik na kayo doon sa BOH. Sir Chinky ta, maraming salamat sa pag-welcome sa amin dito sa bahay nyong, for the lack of better term, interesting. Oh. Hindi ko inakala na ganito ang itsura. Ang ganda. Mamaya mapakita namin. And thank you kasi hinayaan nyo kami magkalat sa kusina nyo. Ay, parati naman dapat makalat ang kusina, di ba? Narinig nyo yun? Hindi na kusina yun, di ba? Tama. Nagustuhan nyo ba yung pagkain? Oo naman, sobrang grabe. Ngayon lang ako nakatikim ng sinampalukan na na walang sampalok. Yan. Di ba, ang galing? No joke Kita mo sa tao kapag gusto niya yung kinakain niya. Usually, kapag hindi masyadong gusto, at nangyayari minsan to, pagkakat tumitigil na rin kumain. Kami nakakat na, ang tagal pa namin kumain. Syempre naman. Simple-simple yung luto, masarap, and healthy.
Higit sa lahat, di ba? Healthy siya. Prutas, gulay, isda, di ba? Napaka-healthy. Anyway, kaya tayo nandito ngayon, sir, para magkwentuhan lang. Si Chinkitan, karamihan siguro sa inyo ay kilala na kung sino si Chinkitan. Kung hindi nyo pa kilala si Chinkitan, labas-labas kayo sa kuweba nyo, di ba? Gano'ng katagal na kayo? Ito lang, para lang may idea ako. Gano'ng katagal na kayo dito sa era nyo ng Chinkitan na to? Bilang, ano yung magandang title? Financial advisor? Financial guru? Ano ba? Yeah, well, ang parang pagkakilala sa akin ngayon, parang biruan na tawag sa akin pambansang wealth coach. Pambansang wealth coach, yun ang title ni Sir Chinkitan. So, bilang pambansang wealth coach, gaano katagal nyo nang ginagawa? Siguro mga ano na to, 14 to 15 years. 14 to 15 years? Oo. Ang tagal na. Oh, I started 2008 eh. Kung 2008, 16 na pala. 16 years Oo, na. 16, 8. Oo. Kumbaga, 4 na taon na lang, 2 dekada na. Tama, Di ba? Grabe. Yun yung tanong ko eh. Kasi yun yung pagkakakilanlan sa inyo. Pambansang wealth coach. So, tinutulungan niyo yung mga tao na magkaroon ng, say, financial literacy. Diba? Kasi ang pera, hindi lang naman niya kinikita at ginagastos. Tama. May mga intricacies ang pera na dapat maintindihan natin. Pero bago yun, sino si Chinkitan bago siya maging pambansang wealth coach? Ang dami. Dati akong macho dancer. Halata naman, di ba? Hindi. Dati, nag-artista ako. Artista. Oo. Yun. Hindi ako magpapanggap na hindi ko alam yun. Alam ko yun. Kaya ako rin tinanong yun kasi gusto kong malaman nyo na si Sir Chinkitan, na pambansang wealth coach, ay dating artista. Paano kayo naging artista? Sige. Sige, pabalik na lang siguro kwento natin. Sige, pabalik, patras. Kasi during that time, producer naman ako ng concert. Producer ng concert. Oo. Pinuduce ko kasi yung concert ni Randy Santiago, 87, yung Hindi Magbabago. Yun yung kasikatan, no? Para sa mga kabataan, yan yung Alden Richards. Nung panahon na yan. Oo, kasi nung panahon na yun, FYI, wala pang internet, wala pang camera. Wala. Walang digital camera. Yung talagang camera. Film. Film talaga. So imagine mo na nagpapadala ang mga fan, sulat. Mail talaga. Pag every Sunday yan or every week, 3 sako. 3 sako ng fan mail. Fan mails. Oo, pinapadala kay Randy Santiago. Sa bahay yun. nila. Sa bahay, okay. Oo. Nakikita namin yan kasi may taga-sagot may taga-ano talaga. Yun ang comment section ng panahon na yun. Exactly. Ang hassle mag-comment natin. Grabe. Diba? Talagang kaya naka-risograph na yung niya. Pag reply niya, pinipirmahan na lang. So, during that time, nung nag-produce ako ng concert ni Randy, tapos naging close kami. Nung naging close na kami, lunch date. Tapos, nag-absent na isang artista. Oo. Tapos sinabi ni Randy, uy, kulang tayo ng lalabas. Pwede ikaw na lang. Sabi ko, producer ako, lalabas ako. Hindi, wala kang gagawin, tatayo ka lang. Para ka lang tuod. So, to cut the long story short, tumayo ako, hindi ko lang alam, natawa yung tao sa akin. Nakatayo lang ako, tumatawa sa akin ng tao. Pagkatapos nun, yun nga, sinabi sa akin ng parang producer during that time, si Chit Guerrero, baka gusto mo na lang sumama from time to time. Since nandiyan ka na. So, sabi ko, wala namang akong ginagawa during that time. Single pa ako nun. So, doon ako nag-ano. And then from there, na-discover na ako. Ilang taong kayo niyan? 20 plus ako nun 20 plus. 87 Siguro 22 during that time. Sige, tapos po. Nag-start na ako ng mga pelikula sa Viva. I Love You 3 Times a Day, Jimmy Santos, Estudiante Blues. Kasama ko sila Raymart, Kimpi, Jigo Garcia, Ding Dong Avansado. Yun yung kasabayan natin doon. Yun. And from there, I did around 30 movies. 30 movies? Wow. That was from 87 to? 94. To 94. Oo. 87 to 94, that's what? 8 years? 7 years. years. 7 years. Oh, 7 years. 7 years? 30 movies in 7 years? Dami nun Paano mo hahatiin yun? Hindi naman major yung mga iba kasi mga iba, siguro kasama ka lang sa pelikula, hindi naman talagang full length. Karamihan comedy. Oo naman, sino kukuha sa akin sa drama? Hindi naman ako pwedeng Malay natin, di ba? So, basically, nung napasok kayo doon sa pag-aartista, walang pinagawa sa inyo, pinatayo lang kayo. Tapos basically, parang meron lang kayong chemistry with the actors, ba? Kaya naging mas natural. Yung parang kasi, syempre, parang singkit ako. Di ba? Parati yung napagkakamalang Chinese or Japanese. Yes. Nauso lang Korean ngayon Kung ako, mapagkakamalang Koreano pa ako ng panahon na yun That was the parang the start. Okay. Pero hindi nyo ba nakikita yung sarili nyo as natural na... Comedian? Oo.
mo? Ay, hindi. Hindi talaga? Hindi ako komedyante. Kasi nga, during that time, kaibigan Parang, di ba kayo, nagsama-sama lang kayo. Siguro dati hindi naman nagpapatawa yung iba, pero dahil mahigpit ang pangailangan, kaya nagpapatawa. Ganun, di ba? Tama. Ganun din naman ako. Parang sinasabi ko, kasi nung nag-artista na ako, na-realize ko talaga. Una, syempre kasama ko sila Randy, nag-enjoy ako. Pangalawa, nakaka-build na yung pangalan. Nakikita ko in the near future, magagamit ko rin as a platform. Di ba? Gets. So talagang pinasok nyo tong pagiging komedyante bilang trabaho? Oo, trabaho. Bilang trabaho talaga? Trabaho talaga. Okay, at hindi kayo natural na komedyante? Hindi. Ano yun para sa akin, amazing yun kasi skill yun na kailangan mong matutunan. Oo, kasi ang naintindihan ko sa buhay, siguro kapulutan din ng aral ng karamihan. The only thing that is permanent in the world is change. Tama. Kailangan marunong ka magbago Kung hindi ka nagbago, mapag-iiwanan ka Totoo yan. So, yun ang naintindihan ko. Naintindihan ko rin kasi hindi ka kailangan ng mundo. Pagka nadapa ka, patuloy lang sa pag-iikot dyan. Diba? Kaya nga, minsan nakakalungkot man isipin, may nakikita tayong mga magagaling sa kanilang chosen field, na ayaw nila magbago. So, may mga nakikita tayong artista na dating sobrang sikat, pero yun nga, nung natapos ang karir, hindi sila nakapag-transition to other things. Like tulad niyang social media revolution. Totoo. 'Di ba? Ang dati nag-social media lang. Tayo. Mga normal na netizen din. Tapos in the recent years bigla nagpapasukan na yung Mga artista. Which is a good move. Oo. 'Di ba? Kasi nandiyan lang ang social media, dapat pasukin mo 'yan. Bakit hindi, 'di ba? Pero syempre, ngayon, since pag-artista, lamang sila. Yes, definitely. Mas panunuorin sila. Tama. Kaya ang tanong, yung mga nag-social media, ano naman ang pagbabago na kailangan mong gawin? Yes, mahirap din 'yan. Yun. Yan yung mga sagot na kayo lang ang makakaalam at kayo lang ang makakadiscover. Ngayon, pag kasi nagsisearch ka na chinkitan sa internet, hinahanap ko yung life story niya. May nakita ako doon saying na bata pa lang kayo, nakuha niyo na yung siguro foundational skills para sa pagnenegosyo. Nabasa ko yun Parang may nabasa ako na meron kayong magandang business dati tapos nagkaroon ng problema nung bata kayo. Tapos kinailangan na kayo ang panganay kayo, tama? Tama. Kinailangan kayo ang mag-step up. Ganun ba yung nangyari? Tama po ba yung nabasa ko? Yeah, tama. Yun nga, pabaliktad ang storya natin. From a wealth coach then artista, and magbalik tayo. Nung 12 years old ako, nalugi negosyo ng aking ama. Pwede bang malaman kung ano po yung negosyo na Textile. Textile, tela? Tela. Divisoria. Yes, oo. Pero prior to that talaga, nung nag-umpisa sila, hindi naman sila, wala pa namang kaya. Hindi ko makalimutan yun. Laking tondo ko 23 years. Upa namin 500 pesos. 500 pesos a month. Oo, tapos nag-umpisa kami ng isang electric fan. Tapos from one electric fan, nagkaroon ng TV na black and white na mapapanood mo lang tuwing tatayo ka sa tabi ng antena para magkaroon ng signal. Ikaw yung ihigop. Ikaw yung extension ng antena. Yun, from there, nagkaroon kami isang aircon. Sama-sama kami sa isang kwarto. 3 kami magkakapatid, kasama magulang ko, 5 kami. Pagkatapos noon, naging 2, yun. At saka nung panahon, nung talagang hindi ko makalimutan nung bumagsak nga negosyo during that time, 3 years siyang depressed. 3 years. Yung tatay ko depressed talaga. Tapos, pag tumitingin sa bintana yan, talagang hindi ko maalala Hindi ko makalimutan. Yung bintana namin gawa sa kapis. Kapis shells, yes. Kapis shell, oo. oo. Yung medyo translucent ng konti. Oo, tapos kahoy yun Yes. Mabubuksan mo lang yan tuwing summer. Kasi tuwing umuulan, kumakapal ang kahoy, hindi mo na... Yes, oo, namamaga. Namamaga, Hindi mo oo, maganon. Ganun siya. Pag pumapasok ko sa school noon, nung nalugi negosyo ng aking ama, grade 6 ako. Wala akong pera, wala akong baon. Pag nasa CR na ako, iinom na ako ng tubig. Doon ko talaga medyo... At saka, nung bago pala ako pumasok sa school, ito hindi ko makalimutan ni Nung Ray. Hindi ko naintindihan, hindi ko feel na mahirap kami. Pero alam mo yung nangyari. The reason why hindi ko feel pa na mahirap kami, hindi pa ako papasok sa school, kasi lahat ng mga kasama ko mahirap Pare-pareho kami ng laro Okay. Diba? Okay. Tagumpong, tanching, touch-taya, chato, diba? Parang feeling ko, pare-pareho lang. Nung pumapasok na ako sa school, naglalakad lang papuntang school Yung mga classmate ko, may sasakyan, kami wala. Sila may baon, ako wala. Okay. Doon ko na naintindihan yung Yung nangyari talaga. Oo. Ano yung sitwasyon. Oo, at saka hindi ko makakalimutan isang pangyayari talaga nung wala kami pambayad ng kuryente. Tapos, babalik na rin na ng
yung Metro. kontador. Oo, metro. At makikiusap ka. May kiusap ka. So, mula doon sa ganong klaseng sitwasyon, doon kayo, ayon sa nabasa ko ayon sa nabasa ko, hindi naman napilitan, pero na-open yung pag-iisip na mahalaga ang pera at kailangan kong magnegosyo. Nakita ko parang nagbebenta kayo ng kung ano sa Divisoria. Galing Divisoria, binebenta nyo sa school, tissue, o kung ano-ano yung mga binenta nyo. No? Yun, yung una, toilet paper. Toilet paper, binebenta nyo sa school? Classmate, teachers, principal. Magkano kita nun, kung naalala nyo pa? 150 lang. Yung kinikita nyo na yon sa inyo lang yon o umaabot sa pamilya? Hindi, sa akin lang yun. Sa'yo lang yun. No? Sa akin lang yun. Pero, ang ibig ko lang kasi, ayaw ko lang kasi, number one, maging pabigat. Yes, number one. Pangalawa, ayaw kong manghingi. Ang hirap manghingi ng pera nun. Wala naman talaga ibibigay. Mahirap talaga Totoo yun. Siyempre, nangarap din ako na gusto ko pagdating ng panahon na hindi na may experience ng mga anak ko kung ano man yung nadanas namin. At saka pangalawa, gusto ko naman yung mga magulang ko na mas maging komportable Tama. pag nagretiro. Tama. So, yun yung hugot ko. Okay. Etong mga pinag-usapan natin ngayon, eto ang pundasyon ng modern Chinkitan. Kung nasan kayo ngayon, balik tayo. Pag-usapan na natin yung previews, yung ganyan. Paano naman kayo naging coach? Paano napunta mo lahat? Parang, ang hirap ang hirap i-connect di ba? I'm sure maraming nangyari doon sa pagitan na yun para mauwi kayo dito sa ganitong sitwasyon. Ano yun? Paano nabuo yun? Artista to wealth coach. Paano yun? Yun nga, kasi nga, nagsikap ako, nangarap ako na gusto kong maging milyonaryo. Tinamaan ko yan noon, 20 plus ako. 20 plus. Oo, bago mag-30, tinamaan ko, early 20s. So, nung tinamaan ko na yun, di ba, nagpatuloy ako, iba-iba ginagawa ko. Pero, ito yung na-realize ko, maraming taong katulad ko na may pinagdadaanan na wala namang nagagabay at nagtuturo kung paano gumawa ng pera, paano i-manage ang pera, paano palaguin ang pera. Sabi ko, gusto ko sanang ibahagi at i-share. Yung natutunan nyo. O kasi, pag nanggaling ka sa hirap, Ayaw mo nang bumalik. saka hindi eh. Pag tuwing nakakita pa rin ako ngayon ng mga tao mahihirap, yung parang nakalimutan ko na talaga yung tunay na sitwasyon ko dati nung mahirap ako. Pero hindi ko makalimutan kung ano nararamdaman ko. Kung gaano kahirap yung bagay na yun. O yung mahirap na, like for example, iba tingin sa'yo ng tao pag wala kang pera. Iba trato sa'yo ng tao. Hindi mo mabili ang kailangan mo. Kailangan hindi gusto. Pag may nagkasakit sa pamilya, Yun ang pinakamabigat. tapos kailangan mo mangutang, at yung mga utangan mo, mga aipur. Ay poor. Ano yung ay sa Tagalog? Mata pobre, Oh, yun. ay poor. Okay. Gets. O, di ba kung may slap soil? May ay poor. Oo. Tama. Kung nanggaling ka doon, tapos nagkaroon ka kang kaginhawaan sa buhay, parang gusto mong manghila pataas ng mga Manghila taong pataas. oo. Kaya nga ang gusto kong tulungan yung mga taong gustong lumaban sa buhay. Hindi yung kailangan lumaban sa buhay. Yung gusto. Kasi maraming taong may kailangan pero walang drive Lahat tayo kailangan lumaban sa buhay, pero iilan lang siguro ang gusto. Oo. So isipin mo dyan kung sino ka. Ikaw ba yung kailangan o yung gusto? Importante yun, di ba? Ninong Ray, doon ako nanggagaling Kaya doon ang hugot ko Kaya hindi maintindihan ng tao hanggang ngayon kahit na mas komportable na yung buhay ko kumpara sa dati. Ba't ganun pa rin ako kasigasig? Imagine mo, araw-araw ako nagre-release ng content sa YouTube Yes. sa loob ng 10 taon. Walang paltos. Walang paltos. Sinasabi ng ibang tao, ay, ginagawa mo kasi may kitaan Duh. Kailan ba nagkakitaan ang YouTube? 10 years ago? Yes. Walang kitaan doon. Kailan lang ang monetization? I think 2019, di ba? Prior to that, anong ginagawa ko? Wala naman ni pisong duling, wala ako kinikita. Tumutulong lang. Para si panlasang Pinoy, 'di ba? Ganyan na ganyan mismo. Gusto niya lang maturuan magluto yung mga tao nung wala pang kitaan. Gusto niya lang talaga mag-share. Nung may kitaan na, edi okay. Thank you, Oo. 'di ba? Pero hindi 'yun yung point, hindi para kumita, 'di ba? Kaya nga yung parang, yun ang talagang hugot ko, Ninong Ray. Tinatanong mo, paano ako umabot dito? Kasi kaya nga, kung ikaw nakikinig at nanonood ngayon, na meron kang pinagdaanan nung bata ka, hindi ito pinahintulutan ng may kapal at ng Diyos para ikaw ay paglaruan. Ito ay pinahintulutan ka para gamitin yan, para makatulong ka sa iba. Kasi kung ikaw, di ba, nabully ka nung bata ka, nabully ka, hindi para paglaruan ka. Para pagdating mo ng panahon, ngayong matagumpay ka na, pwede mo tulungan yung mga taong na nabully. Ganun din yung parang nakikita kong parang purpose at layunin ng Diyos sa buhay ko Sa'yo, Na pinarana sa'yo 'yon. Oo, para makatulong din sa mga taong katulad ko. Isa sa pinakamagandang bagay, nahanap mo yung purpose mo. Yeah. Hindi yan basta-basta. Hindi lahat ng tao, may mga tao nabubuhay at namamatay, hindi nahanap yung purpose nila. Kaya kapag nahanap mo yung
purpose mo at pinaniniwalaan mo na yun ang purpose mo, hold on to that. Oo. Importante yung bagay na yan. Lalo na sa kabataan, no, ng mga nakikinig at nanonood kay Ninong Ray at tawag nyo kay Ninong Ray at kayong tinatawag ni Ninong, inaanak kayo. Ang una kailangan talaga natin hanapin yung purpose mo sa buhay. Kung bakit ka nilikha ng Panginoon sa bundong ibabaw na ito. At syempre, siguro ang tanong naman, paano malaman ang purpose mo? Simple lang. Number one, anong kagalingan mo? Saan ka ba magaling? Isang bagay na ginagawa mo kahit nahirapan ng iba, pero ikaw napakadali. Yes, may ganun eh. Oo. May natural na biyaya sa atin. Oo. Pangalawa, kung saan ka nag-e-enjoy. Ang isang bagay na ginagawa mo kahit di ka bayaran, gagawin mo. Yes. Parang, wala. Pag nakita mo na yung kagalingan mo at saka yung ano mo, nag-e-enjoy at nababati ka. Uy, ang galing mo magluto, Ninong Ray. Paano ginawa to? Yung parang May recognition. Oh, may recognition. Yun na pala yun. Kaya nga, ang pinakaunang himala sa buhay na pwede mangyari sa isang tao, yung araw na pinanganak ka. Hindi ako naniniwala na may pinanganak na talunan sa buhay. Alam mo bakit? Bakit? The mere fact na ikaw na buhay, na milyon na similya ang tinalo mo, na Tama ikaw yun. na buhay, panalo ka na sa buhay. Tama yun, tama yun. Pangalawa, ang pinaka-importante talaga, yung madiskubre mo kung ano ang layunin at purpose mo sa buhay. Yan ang pangalawang pinakamalaking himala. Eto yan eh. Alam natin lahat yan, pero paminsan-minsan kailangan natin marinig yan sa ibang tao. Ako, naniniwala ako doon eh. Nanggagaling yan ngayon sa isang chinkitan. Maniwala na kayo. Sa akin, baka di kayo naniniwala. Sa kanya, maniwala. Ngayon, nabanggit nyo, bago kasi kayo nakuha nyo yung first million nyo nung 20 plus? Yeah, mga 20, I think 25 to 27. Kakaiba yun. Hindi yun madaling bagay. Nung panahon namin, hindi madali. Dahil wala pang social media. Ngayon, mas madali. Baka mas madali ng konti. Pero regardless, hindi siya magagawa ng kung sino-sino lang. So marami kayong pinasok na trabaho, business, kung ano-ano. At doon nyo na-acquire yung skills nyo pagdating sa pera. Oo. Tama. Tapos, eto nga, sinusubukan ko lang i-condense. Hindi lang isang industriya yung pinasukan nyo. Tama. Noon, marami yon. Marami. Marami, iba-iba talaga. Pwede nyo ba kami bigyan ng isang example lang? Kahit isa lang. Actually, very interesting yung tanong mo eh. Kasi kung tinanong mo, ano yung mga industriya at mga produkto na binenta ko? Ito, I don't know kung maniniwala kayo. Nagbenta po ako ng fire extinguisher. Fire extinguisher. So magde-demo ako sa'yo. Ito yung pinakamagandang fire extinguisher. Kasi number one, ang fire extinguisher namin, walang residue yan. Kasi di ba pag in-spray mo yan, puti lahat yan eh. Yes. Sa amin talaga vapor lang. Wow. Pagkatapos, para pakita sa'yo na talagang sobrang effective, sisindihan ko yung sarili ko. Totoo yun, sinisindihan ko yung sarili ko. Ano yung pantalon? O pantalon ko, lalagyan ko ng lighter fluid. Di ba sisindihan eh? Maong yun, maong. Oo, para maong. makapal, Pagkatapos yan, sprayan ko, patay yan. Oo. Ganun magbenta. Pagkatapos yun, di ba, may pera, 500. Sisindihan ko rin yan, lalagyan ng lighter fluid. Pagkatapos, lalagyan ko lang ng konting vapor sa baso, patay yan. So, sobrang effective talaga. Okay. Saan yung dinedemo to? Gusto ko lang maintindihan yung setting. Hindi, dinedemo ko yan sa company at saka sa individual, sa bahay. Okay. Nagbenta rin ako ng aircon cleaner. Aircon cleaner? Oo, tindi nun, Ninong Ray. Kasi ang aircon, ang problema mo, bubuhatin mo palabas yung napakabigat ng aircon. Yung window type dati? Window type. Ang ginagawa lang, tatanggalin mo na yung cover, yung filter, tapos may ano yan, di ba? Marabakal, ganon. Yung marumi. Yung marumi. Meron kami i-spray lang yan. Tapos automatic, tinutulak na palabas yung dumi. Tapos gagamitin mo yung atomizer din, yung parang sprayer, para matanggal na. Pagkatapos, sarama na, malinis na. So basically, kayo ay salesman. Magaling kayo sa sales. Parang nakikita ko nga yun sa mga mall. Yung mga nagcha-chop na mga ganon. Yes. Yun. Parang ganon yung ginagawa. Pero door to door nun. Door. Anong taon to? 90s? Early 90s. Early 90s, door to door. Yun nga yung inaano ko kasi, hindi ko alam kung meron na magano dati, pero door to door ang sales dati. Talagang mano talaga. So, lahat, nabenta ko na talaga. Buti nga, hindi ko nabenta sarili ko. Ako, konti na lang. Tapos, yun nga, from there, lumaki na lumaki. Iba na yung mga binibenta ko. And, ito first time ko i-reveal to. Exclusive. Publicly. Nung nagbenta ako ng real estate, nakabenta ako ng 35 units in 60 days. 35 units in 60 days, that's 1 unit a day, 1.2 units a day. Paano nangyari yun? Siguro, ito na lang siguro, again, i-reveal ko rin to. Ito yung na-realize ko, ever since I was selling, from age 12 up to the present, hanggang ngayon, nagbebenta pa rin ako. Yes. Ang produkto, nagbabago, pero ang proseso, hindi. So, yung foundations, kung paano magbenta, yun at yun din. From prospecting, di ba, to clarify kung itong client na ito is willing. Magbayad. Willing muna. Willing muna, gusto muna. And then next, hindi willing.
willing, able. Able. Kasi okay. may mga iba willing pero hindi able. Yes. Diba? Pero may able, hindi naman willing. Tama. So, prospecting and then set an appointment. Then presentation, closing, follow-up. Kasi hindi lahat bibili yan. Yes. Tapos sa real estate, ganun din. Ganun din. Sa lahat ng produkto, di ba? Kahit nagbebentang insurance, prospecting, setting of appointment, presentation, closing, follow-up. So, na-realize ko, lahat ng binibenta ko nagbabago, pero yung sistema, Pare-parehas lang. pero kaya nga ang minaster ko, yung proseso. Kaya kahit nagpapalit-palit siya ng mga Ng produkto. oo. Ikaw, kahit ano yung ipapaluto, kaya mo eh. Kasi alam mo yung proseso eh. Nagbabago Okay. lang yung ingredients eh. Gusto ko yung parallel na yan. Di ba? Mas naiintindihan Di ba ko. nagigets mo? Pag alam mo yung pundasyon eh. Okay, sa mga nasa sales dyan. And lahat tayo, kailangan natin ng, ng skills pagdating sa sales. I mean, lahat talaga tayo, feeling ko, magbe-benefit pagdating dyan sa bagay na yan. So lahat, binenta mo. Na-crack mo yung code, basically, nahanap mo yung formula. Tama. And mula doon, nakapag-ipon ka. Yeah. Nakapag-ipon ka, nakapag-invest ka. Kanina lang may tinuturo kayo sa akin ng code. Napakaganda ng bagay na yun. Saka ako na i-review niya, pero napakaganda ng bagay na yun. Andito ka na sa point na ikaw yung unang bukang bibig ng taong gustong... Ang weird kasi ng idea ng financial literacy. Bakit weird? Eto hindi naman kasi tinuro yan kaya siya weird eh. Tinuruan tayong lahat na mag-aral, at kayo mabuti, tapos makakuha kayo ng trabaho. And para bang ang dating, pag nakakuha ka ng magandang trabaho, okay ka na. Hindi ganun eh. Sabihin natin makakuha ka ng trabaho na nagpapasahod sa'yo ng malaki, 100,000. Okay ka na ba sa buhay? Hindi ganun kasimple yun eh. Natatapos ang edukasyon sa atin, pagsasabi na hanap na kayo ng trabaho. I mean, hindi ko sinasabi na lahat tayo kailangan magnegosyo. Tingin ko, mag-agree naman kayo na ang kailangan natin, matuto tayo mag-ipon. Magbawas tayo ng expenses. Tama. Diba? Yun, and honestly, hindi rin naman tinuturo sa school yun, diba? So sige, ako, isa akong, role play tayo. Sige. Kunyari ako ay isang kusinero naman ako eh. Kusinero ko na kakatrabaho ko lang 23 anyos, ang sahod ko ay minimum wage, walang OT. Minimum wage, walang OT. Gano'n naman usually sa kusina eh. Sir Chinky, ito ang problema ko. Gusto kong makakawala. Kasi cycle yan eh. Pagka maliit ang sahod mo, yung dikit na dikit sa bawat sahod, yung paycheck to paycheck, cycle yan, di ka makakawala dyan. Tama. Anong unang-una mong sasabihin sa akin? Ang una sasabihin ko sa iyo, kailangan mo muna matuto. Kailangan ko muna mag-stay ako sa trabaho? Yeah, you should learn. Ang goal mo kasi sa unang job mo, alam mo naman kahit pagbalik-baliktarin mo, hindi naman tataas ang sweldo mo eh. Kailangan mong matuto, pag-aralan mo mabuti ang ins and out ng iyong trabaho at buong negosyo. Kasi ang goal mo kasi hindi kumita, kasi kahit doblehin man sweldo mo, kulang pa rin, alam mo yan, Ninong Ray. Kahit gawin nating 30 mil ang sweldo mo, hindi ka pa rin makaka-LL niyan. Tama. Alam mo totoo 'yan. Alam mo hindi naman din sa pag-aano. Hindi masosolve ng pagdodoble ng raise. Hindi na solve ng raise ang problema. Baka mamaya meron kayong mga pending na problema at sinasabi nyo, taasan lang sana ako ni boss, masosolve to. Malamang hindi ganoon eh kasi tumataas din ang expenses ng tao, 'di ba? Sige, kung dalhin natin usapan doon. Hindi mo na kailangang magpahula para malaman mo kung ano mangyari sa iyo in 40 years. Start ka ng 20 years old. Retire ka ng 60, 40 years ka magtatrabaho. Kumikita ka ng 30,000 a month. Times mo ng 12 months, 360,000 a year. Tama? Ang sweldo mo. Yes. Times mo ng 40 years, kikita ka ng mga 12 to 14 million. Lifetime. Lifetime, 12 to 14 million. At hindi mo mahahawakan ng buo yan, ha? Barya-barya ang dumarating sa iyo yan. Ayun nga, tinasabi ko sa iyo. With 12 to 14 million, makakabili ka na ba ng bahay? Sasakyan. Pag ang sagot mo oo, ibig sabihin, hindi ka gagastos ng piso simula na magtrabaho hanggang magretiro ka. Yung 9 to 5 na trabaho mo, ang goal mo lang doon, di ba, is to survive. Pero anong gagawin mong diskarte from alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi? Kung ano yung diskarte mo pa on a weekend, yan ang bubuo ng pangarap mo. Okay. Sige. Hinati ng mga Espanyol ang araw natin sa 8-8-8. 8 oras para sa trabaho, 8 oras para magpahinga, 8 oras para sa pamilya. Ganun yun eh. Yun yung mentality nila dun eh. So, ipagpalagay natin na 8 hours ako. Sige, Sir Chinky, ako ulit tong kusinero na to. 8 hours ako nagtatrabaho. Ang kailangan kong mangyari is, sabi mo kailangan ko lang mag-survive. So, survive ako. Okay naman, nakakain naman ako. Walang ipon. Okay naman ako. May pambayad ako ng ganyan, ganito. Ang sinasabi mo ba sa akin ay kailangan kong humanap ng ibang diskarte? Exactly. Kung ito lang mawalang galang lang. Kung sipag at tiyaga lang ang batayan mo, marami na talagang dapat yumaman ngayon. Tama yun. Ano yung sabi sa nabasa ko? Kung sipag
sipag at sipag lang ang batayan ng pagiging mayaman. Sana lahat ng magsasaka mayaman. Tama. Ang kailangan, dagdagan natin, hindi lang sipag at syaga, karunungan, dagdag kaalaman at diskarte. Ito nakikita ko to sa iba. Ang galing nung ginagawa nila. Nagfo-food delivery rider Exact. sila. Pwedeng Pwede. food delivery rider, pwede. Kasi walang walang set na oras yun eh. Tama. Pag may free time ka, gawin mo. Sa weekends, gawin mo. 'Di ba? And siguro, magandang gawin to hanggat bata ka pa. At aminin natin kapag nagpamilya ka, kailangan na talaga ng oras. Ang pagiging bilang lalaki, ang pagiging tatay, hindi lang naman yan sa pagpo-provide. Kailangan nandun ka rin talaga para sa pamilya mo. So, hindi mo masyadong pwedeng irason na, nagtatrabaho ako eh. Hindi, kailangan ka ng mga anak mo. Tama, Di ba? Kailangan ka ng asawa mo. So, ideally, magagawa mo to hanggat single ka pa. Tama. Tama ba yun? Tama Tama yun. ba sabihin yun? At siguro marami pang diskarte. Hindi kaya, pero ito lang, siguro, tama naman yung sinabi mo, pwede mag-food rider. Pero, pag-isipan nyo na itong mabuti. Kung mag-iumpisa kayo ng dagdag kita, huwag ka nang lumayo kung ano yung kaalaman mo at karanasan mo. So, kung yung kusinero, ba't hindi ka magbenta ng mga luto mo? Magluto ka sa luto bahay or if not naman, catering ka tuwing weekend. Karinderya sa harap ng bahay mo sa weekend. Exactly. Imagine mo na bakit ka pa lalayo, di ba? Tama ka. Tama. Yan na yung alam mo eh. As you want to expand, kung ikaw nakikinig ka dito, teacher ka, di ba? Kung teacher ka, magtayo ka ng tutoring, di ba, center. Niyan, tama. Di ba? Ba't ka pa lalayo? Ba't ka pa magluluto? Hindi naman yan ang gifting and purpose and calling mo. Ayun. So, ang kailangan, malaman mo talaga ang purpose and calling mo. And then ako, natutuwa nga ako kay Ninong Ray. Sundan nyo na. Sana, wag na kayo ma-entertain kay Ninong Ray. Pag-aralan nyo, tignan mo anong ginagawa ni Ninong Ray. Nag-umpisa lang naman yan. Nung nagbablog, natutuwa. Pagkatapos, hindi alam na may opportunity pala. Pagkatapos yan, nagkaroon na ng brand deals. Di ba? Kung if ever, kung mag-expand ka, di ba? Then increase your cash flow. Dapat along pa rin sa food. Hindi ka dapat magtayo ng water refilling station or iba na hindi talaga Wala sa linya. nakalinya. O wala. Tama. Nagets ko yun. Ito, marami kasi mga investment. Hindi, pasok ka lang ng pera, ito yung return. May mga ganon. Teka, tanongin mo muna sarili mo, paano nangyayari yung returns na yun? Exactly. Paano nangyayari yun? Paano babalik yung pera sa akin? Exactly. Hindi pwedeng sabi mo lang. Oo. Di ba? Ngayon, kung nandun ka sa linya mo, alam mo kung paano babalik Tama. yung At saka kung ikaw ay kusinerong employed, kita mo yung back-end ng negosyo. Gayahin mo lang lahat ng sistema doon. Libre impormasyon yan. Yun nga sinasabi ko, yan ang unang goal mo, na matuto ka, hindi ka kumita. Tama. Kasi yung matutunan mong talagang sobrang-sobra pa pag ikaw ay nagsarili na at nag-umpisa. Siguro, Sir Chinky, higit sa kaalaman, tingin ko isang problema rin talaga ay takot. Yeah, totoo. May mga taong, ayokong ginagamit tong salitang to pero ilang beses ko nang narinig to. Yung mga taong pinanganak maging empleyado. Parang ang sinasabi niya kasi, ang pangit ng pagiging empleyado. Hindi gano'n. Walang problema doon. Tatrabaho kang marangal eh. Walang problema doon. Pero parang ang sinasabi kasi doon, yung mas malalim na meaning doon, ay hindi ba sa empleyado, kundi takot magnegosyo. Takot umalis sa kalsadang patag. Alam mo yun? Kasi kapag ikaw nagtayo ng karindera sa bahay mo ng weekend, hindi na patag na kalsada yan eh. Hindi mo na alam yan kung mangyayari dyan. Mamumuhunan ka dyan. Mapapagod ka dyan. Hindi mo alam kung anong mangyayari. Pagka tinatanong ako sa social media naman, Ninong Ray, natatakot ako eh. Madalas yan. Ang lagi ko sinasabi, wala kang magagawa sa takot. Nandyan lagi yan. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang tapang ay paggawa pa rin ng bagay na yun kahit takot ka. Baka meron kayong masasabi tungkol sa mga taong takot. Gusto nyo talaga mawala ang takot nyo. Kung gusto mawala ang takot nyo, type yes sa comment section. Ito lang, naalala mo nung bata pa tayo, nasubukan mo ba mag-bike? Bike, yes. So, bago ka mag-bike, anong pwede yung potential na mangyari? Semplang ka. O, pag nasemplang ka, masasaktan ka ba? Sakit, yes. Oo. Pero nung sumubo ka. Yes. Ano nangyari sa'yo? Nasemplang ako. Nung sumemplang, sugatan ka ba? Sugatan ako. Pagkatapos, anong ginawa mo? Umiyak, punta kay mama. Oo. Pagkatapos niyan, Nag-bike ulit ako. nag-bike ulit. Oo. Sumemplang ka ulit. Yes. Nag-bike ka ulit. Yes. Ba't di ka tumigil? So, kung matuto mag-bike eh. Guys, alam na alam mo, bago ka sumakay, na pwede mangyari yan. Pero tinuloy mo pa rin kasi gusto mong matuto. Yes. Para ma-overcome mo yung takot mo sa buhay. Bakit di ka tumigil? Because yung kagustuhang mong matuto ay mas higit pa sa iyong Takot. Kung ang takot mo ay higit pa Sa kagustuhan mong matuto. sa kagustuhan mong matuto, Wala mangyayari. kaya ang tanong, ano yung mas matimbang? Yung Takot? takot
Yung o kagustuhan. Ikaw, bago ka nanligaw sa asawa mo ngayon? Ako yung niligawan, sir, pero sige, paglaruan natin yung idea. Sige. Sana hindi niya mapanood to. Hindi, di ba? Bago tayo manligaw, di ba? Alam natin na may potential na... Mabasted ka. Oh, mabasted. Oo. Ma-friendzone ka. Yes. Di ba? May potential yun. Yes. Pero... Ginawa mo pa rin. Bakit? Kasi gusto mo siya eh. Exactly. Yung kagustuhan mo, di ba, na makasama siya, ay higit pa sa iyong... Takot. Kaya nga ang tanong ko sa mga taong nakikinig sa channel ni Ninong Ray, anong ang mas higit sa buhay mo? Yung kagustuhan mo bang umunlad sa buhay? Kagustuhan mo bang lumaban sa buhay? Kagustuhan mo ba umangat sa kahirapan sa buhay ay mas higit pa sa takot mo? Kung ang takot mo ay mas higit pa, wala na tayong pag-uusapan dito. Okay. I mean, hindi ko pwede sabihin na di ako natatakot kasi nung kalingan nyo, lahat tayo natakot at some point. Pero alay ko, isa lang yung binubulong ko lagi dati sa sarili ko nung hirap na ako sa trabaho kasi nagkusinero ko dati, hirap na ako. Lagi ko sinasabi sa sarili ko, komportableng buhay. Komportableng buhay. You don't need much. Alam mo yun? Hindi mo kailangang para kang si Scrooge McDuck na maligo sa pera. Gusto mo lang, sa akin ito ano bang mga kailangan natin? Kailangan lang natin ng bahay. Sasakyan. Sa ibang bansa, hindi nila kailangan sasakyan kasi walking country sila. Maganda yung ano nila. Pero tayo kailangan natin sasakyan. Pero higit sa lahat, kailangan mo ng pera para sa medical emergencies. Kasi ang dami ko nakitang kabuhayan na bumagsak. Isang tao lang ang nagkasakit, bumagsak ang buong pamilya. Tama. Marami yan. Alam ko kayo mismo may alam kayong ganyang kwento. At ayaw nating mapunta sa sitwasyon na yon. Isa pa na lagi kong naririnig, magbawas ng expenses. Tama. Increase ka ng kita, magbawas ng expenses. Parang ang simple-simple kung iisipin mo. Pero alam kong kung na-try nyo na to, medyo mahirap talaga. Oo. Medyo mahirap talaga. Sa simpleng tao, ano ang pinakamagandang bagay na gawin niya para magsimula na bawasan yung expenses niya? Yeah. Ang parati ko tinuturo naman sa mga kaipunaryo yung bawas dagdag method eh. Bawas dagdag. Paano po yun? Bawasan ng mga unnecessary gastos muna. Doon tayo mag-umpisa. Kasi ang income natin kasi limited eh. Yes. Pero yung expenses natin unlimited. Limited. Tama. Di ba? So, ang importante, tanongin mo muna sarili mo. Kasi parati ko sinasabi, ang sumisira ng bahay, hindi yung hindi bagyo, anay. Anay, dahan-dahan. Marupok yun, na hindi mo nakikita. Ganon din ang sumisira ng ating mga finances. Hindi malalaki yung gastos, yung mga maliliit. Halimbawa, ito lang, ang pasintabi lang po. Sorry sa mga tatamaan. Magkano ang stick ng Yossi? Okay. 10. Po. Makadalawa kang stick isang araw. 20. 600 a month, 7.2 a year. Cellphone na yun, bro. 7.2 a year. Yossi lang yun. Yosi lang yun. May kakilala ba kayong umiinom ng mga, di ba? Alak. Lagay mo na lang sa 20 pesos na lang isang araw. Mahina yun. Kaya nga. Mahina yun, no? Sa 20 na rin. 7 to a year pa rin. Di 14 mil na yan. Mm. May kakilala ka bang umiinom ng kape? Kape. 20 na rin yun. 600, 7.2. Yossi, tapos alak, di ba? Tapos yung kape, 21,000. May kakilala ka bang may inaalaga ang numero na minana pa sa lolo? Yes, loto. Oo. 20 rin yun. Oo. So, tubig, kape, Yossi, loto, 28,000 a year yun. So, imagine mo kung minimum wage earner ka ng 15,000 a month. Hindi mo alam, almost 2 months of your salary na pupunta saan? Kasi mga maliliit na bagay. Sa maliliit na bagay. Hindi pa kasama yung upa, kuryente, pamasahe. Kahit bigay mo sa akin yung 15 mil, hindi talaga magkakasya sa yan. Ang problema, hindi yung income. Ang problema, hindi ka conscious. Sasabihin mo ba, tatanggalin mo lahat? Hindi. Kahit sabihin mo, kalahatiin mo na lang. Di ba? Isang Yossi ka na lang sa isang araw. Tama. Kape mo, pwede ka naman magmurang kape. Hindi, yung kape mo na lang. Gusto mo, isang sachet, 3 gupit. Tama. Hindi, yung parang be practical ba? Be practical. So, unang magbawas ka muna. Tatandaan nyo, parati ko sinasabi, ang perang hindi mo ginastos ay dagdag kita mo. Ang perang hindi mo ginastos ay dagdag kita mo. Ba't Kaya mo- ba yun, ha? Di ba? Kasi, ba't ka mag-overtime? Kasi gusto mo madagdagan ng kita mo eh. Ah. Di, bawasan mo lang yung mga unnecessary mo gastos na dagdagan ng sweldo mo. Tama. Technically, tama yun, oo. At kaysa i-overtime mo, bonding mo na lang. Sa pamilya mo. mo. Kaya kahit sarili mo, kung single ka, di ba? Tama, oo. Oo nga, no? Magandang ano yun, ha? Oo. Magandang perspective yun, ha? Parang ano yan? Parang ang dating pagbili ng sariling oras. Tama. Alam mo yun? Magkano ba oras mo? Kaya mo bang bilhin ng sarili mong oras? At kung bibilangin mo lang talaga yung oras mo sa 8 hours at magkano kinikita mo sa isang araw. Kung 800 pesos a day ka, 100 pesos ang araw, isang oras mo. Oo. Pag bibili ka ng kape na 200, 2 oras ang nilalagay mo na doon. Tama. Ito, naniniwala ko, lahat tayo guilty dyan. Walang exempt dyan sa bagay na yan. Pero kasi,
naka-follow naman ako sa'yo. Naka-follow naman ako sa'yo na ano ko naman yan. At kami. Ang pinakamahirap talaga, ito Oh, no. aminin ko Ano? baka mas madaling mag-cut ng expense eh. Oh. Medyo mas mahirap talagang magdagdag ng income. Aminin ko yan. Aminin ko yan. Nung ako nandun sa kusina, binala ko na rin eh. Hindi ko lang talaga alam kung paano. Aminin ko, hindi ko naman talaga binigay lahat. Nung mga panahon na yun. Hindi ako, tulad din sinabi mo, hindi ako masyadong willing. Oo. Nung panahon na yun, kaya hindi ko rin masyadong nadikdik yung sarili ko. Pero looking back, alam mo, looking back, ang dami opportunities eh. Dami opportunities na pinalampas ako na sana ginrab ko. Sana hindi ako pinanghinaan ng loob. Lahat naman siguro ng changes natin. Mahirap naman talaga. Wala namang madali, di ba? Ito ngayon yung sunod na level ng tanong ko. Kunyari, na-reach mo na yung first million mo. Swerte ka. Age 25, nakuha mo yung first million mo. Pucha, ibig sabihin nun, 5 years lang, kumita ka na nagkaroon ka na ng 1 million. Ang pinag-uusapan ba natin dito ay 1 million in the bank? 1 million na solid, di 1, naka 1 million na ako na sahod. Hindi ganun, di ba? 1 million in the bank. 1 million in the bank. Kasi baliwala ang kita kung mataas din ang expense mo, tama? Tama. Okay. 25 anyos ako, nagkaroon ako ng 1 million in the bank, for example. Meron na ba akong dapat gawin sa pera na yon? Okay, sige. Siguro magbalik lang tayo ng isang one step backward. Sige. Yung sinasabi mong napakahirap kumita, di ba? Maghanap ng second income. Yes, the second income. Naniniwala ka sa kasabihan na mahirap gawin isang bagay kapag di mo alam. Oo naman, oo. Mahirap mag-drive pag di mo alam. Totoo yan. Mahirap mag-swimming pag di mo alam. Totoo yan. Nakakatakot mag-drive pag di mo alam. Tama. Nakakatakot mag-swimming. So, yun yung reason kung bakit maraming tao natatakot magnegosyo, mag-invest kasi Hindi marunong. hindi alam. So, anong kasagutan? Kung di ka marunong mag-drive, anong gagawin mo? Ito, mag-aaral ka. O, kung di ka marunong mag-swimming, anong gagawin mo? Mag-aaral ka. Kung di ka marunong magnegosyo, anong gagawin mo? Mag-aaral ka. Kung hindi ka marunong mag-invest, anong gagawin mo? Mag-aaral ka. O, pag natuto ka, hindi ka na matatakot. Tama. Actually, tama yun, ha? Tama yun. Tsaka, sa totoo lang, yung mga resources na kailangan natin, nasa internet na eh. Andyan si Sir Chinkitan, pare. Andyan ang buong, gets mo, wala nang excuse ngayon eh. I always tell people, di ba, sa wikang English muna, para dating natin medyo matalinuhan naman. At Yes, saka, yes. Alam mo, the problem is not the lack of resources. The problem is the lack of resourcefulness. English yun. So, sa wikang Filipino, kung gusto gagawa ng, Paraan. kung ayaw maraming, Dahilan. Tama yun. Oo nga naman. di ba, parang kung gusto mo umunlad sa iyong buhay, lalo ng mga Bisaya, kung gusto mo umunlad sa imong kinabuhi, di ba, kailangan po natin talaga mag-aral eh. Kaya nga, minsan, napaparatangan kami, ay hindi, gusto mo lang magbenta ng libro eh, gusto mo magbenta lang ng courses, kaya sabi mo, kailangan mo mag-aral. Eh, kung ayaw mo mag-aral, hindi kita pipilitin. Tama yun. Di ba, kung ayaw mo mag-aral magluto, hindi kita pipilitin. Kung ayaw mo mag-aral mag-shoot, di ba, kung may trabaho ka ngayon, hindi kita pipilitin. Kung ayaw mo matuto, Wala forever pipil dyan sa'yo. ka na. Oo. At in reality naman, lahat ng pinag-aralan natin dati, hindi na talaga magagamit ngayon. Minsan obsolete na. Pinag-aralan mo sa koleyo, pinag-aralan ko during that time, computer language namin DOS. Buong computer 486 KB. Ano yan? Hindi na siya applicable. Wala na. Kailangan mo talaga mag-upgrade. Tama. Ito nakakalungkot. Ito, Ninong Ray. Tayo, willing tayo mag-invest sa gadgets. Di ba? Mag-upgrade ka ng cellphone. Mag-upgrade ka ng computer. Mag-upgrade ka ng looks mo. Ayaw nilang mag-upgrade. Mag-invest sa kanyang sarili para matuto ng bagong skills. Yun. Para kumita. Ngayon kasi, ang nagiging dating, kapag mag-i-invest sa sarili, parang ang dating yan, ini-spoil mo yung sarili mo. Hindi, bibili ko to para sa sarili ko. Hindi. In fact, ang kailangan ng sarili mo ay bagong skills. Oo. Bagong knowledge. Oo. Kasi 'di ba, bago tayo pumasok dito, hindi natin alam 'to eh. Pero nung natutunan natin, 'di ba, yung nag-aaral tayo hanggang ngayon, pinabago natin paano yung approach, 'di ba? Kung yung dati pa rin ang ginagawa mo, yung pa rin ang gusto mong gawin, huwag kang mag-expect na may pagbabago. Ano, may na-realize lang ako bigla, no, dun sa sinabi nyo. Nakita ko kasi yung kagustuhan, willingness, yung drive nyo talagang matuto ang maraming tao pagdating sa pera. Nakita ko siya. Ano mo paano? Kasi madaling nga sabihin na ginagawa mo to kasi gusto mo lang kumita. Madaling sabihin yun. Pero kahit ano kaya mong ibenta, pwede ka namang umalis sa pagtuturo eh. Pero ito yung pinili mo. Kasi gusto mo talagang matutunan ng karamihan yun. And naniniwala ako na kapag mas marami sa atin naging literate financially, mas gaganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Tama. Makikinabang tayong lahat. Dahil ikaw magkakanegosyo ka, ikaw magbibigay ng trabaho, 'di ba? At pag dumating pa yung panahon, kaya nga parati sinasabi ko rin sa mga empleyado ko, kung kayo nangangarap kayo na ma-build ang pangarap nyo, hindi kita kayang pasweldohan na malaki. Dito, ang goal mo lang dito ay matuto. Pagkatapos in the near future, kailangan mag-umpisa kayo ng sarili nyo. Okay. Yung sinasabi ko sa inyo,
Kaya wala kayong sahod. Tinuturuan ko kayo na magtrabaho, hindi maging sakim. Tandaan niyo yan. Okay? Oo, na pa kami mamatay bago matuto. Pero sir, maraming salamat. Ang dami kong natutunan talaga. Nakakatuwa. Like, again, naka-follow ako sa inyo. Hindi lang ako masyado nag-i-interact, pero nakikita ako. Pero bago tayo magwakas, gusto ko may bibigyan si Ninong Ray Uy! ng mga ano. Uy! Oo. Gusto ko yan! Siyempre naman, tuturuan natin na paano maging tunay na ganap na iponaryo. Alam mo ba, recently, nag-decide uli ako na magbasa-basa na, kaya nagpagawa na ako ng salamin. Nasaan yung ipon cards? Uy! Ayan. Gusto ko to. Gusto ko to kasi wala kang excuse na hindi basahin to. Ang Ay, nipis sobrang, nito. oo. Ang nipis niyan. Ano to? Diary of a Yayamanin. Oo. Di ba kanina yung tinuro kong chip method? Oo. Nandyan yan. Nandito yun, yung chip. Oo. Hindi nyo na kailangan magbasa ng mga kapal na libro. Oo. Ito lang, di ba? Diary of a Yayamanin, budget, ano to? Pulubi. Diary of a Pulubi. Ayan. Utang. Utang free. Ano ba? Ma-share ko lang. Oo. Ma-share ko lang, Sir Chinky. Oo. Uy, thank you. Ito, Ipon cards. mamaya. Yan, sige. Alam mo ba, bago nga tayo magtapos, bago magninong Ray, Oo. pauna ako sa utang. Oh. May utang akong 6 digits Wow. sa bangko, credit card. Misuse. Bata ako Akala ko, basta bayaran mo yung minimum, okay na eh. Ganun eh. Kala mo free money ang credit card eh. Totoo. Lalo pag bata ka, na bago-bago sa'yo yung idea na yun, free money eh. Lumobo ng lumobo. Sumasahod ako noon ng 500 pesos a day. Ang minimum payment ko noon was, I think, 16 or 18,000. So, makukompute mo na kung magkano yung utang ko. Hindi ako makakawala doon. Katulad din ng karamihan, natakot din ako mag-start kasi wala akong pang-start. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo na minis out ko yung mga opportunities. Marami palang tulong sa paligid ko noon. Ito siguro din yung gusto ko sabihin. Minsan kapag hirap na tayo sa buhay, nakakalimutan natin na maraming taong willing tumulong sa paligid natin. Tama. Kasi parang, nagkakaroon ka ng pride, problema ko to, hindi ako magpapaahon sa iba. May mga ganun eh. Nagkakaganon tayo, pero ang totoo niya, wala namang problema. Lalo na kapag yung tulong ang lumalapit sa'yo, ang daming tulong na lumapit sa akin dati. Tinanggihan mo. Na tinanggihan ko kasi lunod ako sa trabaho sa kusina at may pride na rin. Alam mo yun? Pero looking back, kung tinanggap ko yun nung panahon na yun, hindi ako nagkaroon ng matinding problema. Pero, kung hindi ko pinroblema yung bagay na yun, baka walang ninong Ray ngayon. So, everything is alright din Totoo. naman. Nagtugma-tugma din naman sa dulo. Kaya nga bibigyan natin ng ipon challenge mo na si Ninong Ray. Ay, ipon challenge. Gusto ko yan. Ito, ipon cards. Oo. 60 cards to hindi to pang-poker. Oo. Kakaiba yan ah. Pipili si Ninong Ray ng isang card. Pili. Yan, basa. Basa. Educational Attainment Challenge. Maghulog ng corresponding amount sa ipon box based sa highest educational attainment na narating mo. Tapos, andito yung mga Anong education attainment mo? college. O college, So, magkano? 200 ang ilalaglag ko. Yan, 200 ilalagay Ilalagay mo ko dito. sa ipon box. So, paano to? Ilang piraso to? Once a year to? Hindi, pwedeng every day, every week, isa pa. Pwede Isa ka pa. Galing na idea nito ha. Nakakatuwa to ha. Pick a peso bill challenge. Habang nakapikit ka, bumunot ng 1 peso bill sa iyong wallet. Ang mabubunot mo ay ilalagay at ihuhulog mo sa ipon box. O, sa wallet mo, kukuha ka lang ng isa. Try nga natin yan. Ito po yung wallet ko. Wow. Sir, ikaw bumunot. Sige, ako Huwag silipin ha. May laman yan. Meron. Okay, 100. 100. Yan yung So, hulog. ilalagay natin dito yan. Yan. Gusto ko Oo. tong idea. So, ideally, kailan inaano to? Pwedeng everyday. Pwedeng everyday, pwedeng every other day, Sa pwedeng shuffle every week. mo. Everyday isang card. Oo. Everyday isang card. Oo. Tapos, Uy, pwede nyo gawin. dito ilalagay. Tapos yun, shadan mo na yan. Pagka nilagay mo yung 100, shadan mo siya. Para matrack mo kung magkano na yung laman kahit di mo binubuksan. Maraming salamat dito. Ang ganda nito, ha? Thank you. Promise, okay to. Feeling ko, gagawin ko, gano'ng katagal ba ginagawa? Ito, depende yan. Pag Depende nabuo mo na yan, may sa'yo. 60,000 ka. May 60,000. 60,000, no? Kaya lahat kayo ay magkakaroon ng ipon box. Thank you. Siyempre naman. Saving for, maganda yan, may intent. Oh, may intent. May Dapat. intent. Dapat. Diba? Importante kasi ang intent sa pag-iipon talaga. Sir, Ninong Ray t-shirt. Ay. Hindi pa to lumalabas sa market. Oo. Oo. So, pakita ko na sa inyo. Medyo siya, Dragon Ball yung style ng art niya. Wow, ang galing. Maganda yan. Maganda Ako yan. nakauna nito, Yes, Pero oo. kailangan pirmahan to. Ay, pipirmahan ko yan. Pengi ng meron ba kayong marker dyan? Pagkatapos niyan, dadalhin ko na to kay Boss Toye. Yes! Oo, di ba? May binigay din sa akin, Sir Chingy, kanina na may pirma.
May pirma. Magbentahan na tayo kay Boss Toyo, di ba? Oo, mamaya, grabe. Mamaya pirmahan ko yan, sir. Hanap lang tayo ng marker. Ito lang, Ninong Ray, ako ay nagpapasalamat talaga. At sa channel mo, dahil marami kang napaligayan nung panahon ng pandemic. Salamat din po. At maraming tao talagang yung parang sumusubaybay sa'yo. At isa kang magandang halimbawa, lalo sa kabataan. Thank you. Nagmumura daw po kasi ako eh. Hindi, pero ako, sa mga inaanak ko dyan, maraming salamat. Kung bago ka man o luma ka man, maraming salamat. Sir Chinkitan, syempre, follow nyo siya. Sir, may ipopromote ka ba? Ay, lang, just follow me at my social media channel. At kung may mga problema kayo sa pera, may problema kayo, may mga free webinar po tayo. No? Puntahan nyo na lang yung chinkfree.com, chinkfree.com. Libre po mga webinars doon. Yan. At lahat tayo may problema sa pera. Sure yan. Sir, maraming salamat talaga sa inyo. Thank you so much. At napakaganda dito sa bahay nyo. Sir, pwede ba akong umakyat doon? May mga nakita akong maganda doon eh. Sige. Pwede ko ba arborin yung Pwede, isa? May nakita ako dun pwede. Pakikuha na. Sige, tara sir, kunin na natin. Oo. Gusto ko yun, nakita ko yung square tail dito. Ang ganda nun. Akin na yun ha.